US President Trump may plano para sa Gaza Strip. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. Aangkinin na daw ng US ang Gaza para tumigil na ang giyera. Isang nakakagulat at controversial na pahayag ang binitawan ni US President Donald Trump, kukunin daw ng Amerika ang Gaza mula sa Israel. Ayon kay Trump, sa pagtatapos ng labanan, ipapasa ng Israel ang Gaza sa Amerika para gawing isang Riviera of the Middle East kung saan ang mga Palestinian ay i-resettle o ililipat sa mas modernong mga komunidad. Isang plano itong ikinagulat ng buong mundo at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano ang kahihinatnan ng mga Palestinong nasa Gaza? Tuluyan kaya nitong matutuldukan ang ilang dekadang giyera? Yan ang ating aalamin. Ang reaksyon ng Israel at mga kakampi nito. Habang maraming bansa ang mariing tumutol sa plano ni Trump, tila bukas naman ang Israel sa ideyang ito. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, isa sa pangunahing layunin ng Israel ay siguraduhin na hindi na muling magiging banta ang Gaza sa kanila. Pinuri niya si Trump ngunit hindi diretsong sumang-ayon sa plano. Samantala, si Israeli Defense Minister Israel Katz ay nag-utos na ihanda ang Israel Defense Forces or IDF para sa posibleng mass exodus ng mga Palestinian na gustong umalis ng Gaza. Sa kabila nito, naglabas ng paglilinaw ang White House na pansamantala lamang daw ililikas ang mga residente ng Gaza para bigyang daan ang muling pagtatayo ng teritoryo. Ngunit tila hindi rin nito nabawasan ang takot at galit ng mga Palestinian. Matindi ang naging pagtutol ng mga Palestinian sa plano ni Trump. Ayon kay Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, ito ay isang malinaw na paglabag sa international law. Anya, ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang malayang bansang Palestine. Tinawag naman ng Hamas ang plano ni Trump na isang krimen laban sa sangkatauhan. Hindi lang mga Palestinian ang tumutol, maging ang United Nations Secretary General Antonio Guterres ay nagbabala laban sa ethnic cleansing. Sinabi naman ng Egypt, Jordan, Saudi Arabia na hindi nila tatanggapin ang ganitong plano. Mariin ding tinutulan ng France, United Kingdom, China at Russia ang panukala ng Amerika. Matapos bumaha ng negatibong reaksyon, tila nagbago ang tono ng administrasyong Trump. Sinabi ng White House Press Secretary Caroline Leavitt na hindi naman daw nila planong palitan ang mga Palestinian sa Gaza kundi lilinisin lamang ang lugar bago ibalik ang mga ito. Ngunit hindi kumbinsido ang maraming bansa. Lalo na't mismong si Trump ang nagsabi na hindi dapat bumalik ang mga Palestinian sa Gaza dahil impyerno raw ito. Paano maaapektuhan ang Israel-Palestine conflict? Kung maisakatuparan ang planong ito, maaaring magdulot ito ng matinding kaguluhan sa gitnang silangan. Ang Israel mismo ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon. Susunod ba sila sa kagustuhan ng Amerika o mananatili ba sila sa kanilang kasalukuyang posisyon na hindi pagpapayag ng magkaroon ng isang independent Palestine? Samantala, ang Hamas ay nagbabala na maaaring tuluyang bumagsak ang kasalukuyang ceasefire agreement kung ipipilit ang planong ito. Kasalukuyang may kasundo ang hostage prisoner exchange ang Hamas at Israel kung saan kada linggo ay may mga hostages na pinalalaya kapalit ng mga Palestinian prisoners. Ngunit kung magpatuloy ang ganitong plano, maaaring hindi na matuloy ang pagpapalaya ng natitirang hostages. Ano ang posisyon ng Pilipinas? Bilang isang bansang may matibay na relasyon sa Amerika, ngunit may malapit ding ugnayan sa ilang bansang Arabo, nasa isang sensitibong posisyon ang Pilipinas. Posibleng suportahan ng gobyerno ang panukala ni Trump bilang isang alyado ng Amerika, ngunit maaari ring itong makaharap ng diplomatic backlash mula sa mga bansang Arabo kung ipapakita nito ang hayagang pagsuporta sa plano. Ang ideyang isang dayuhang bansa ang magmamay-ari ng Gaza ay isang precedent na maaring gamitin sa ibang rehiyon sa hinaharap. Kung magtagumpay ang plano, posibleng magkaroon ng domino effect kung saan ang malalakas na bansa ay magdedesisyon na lamang kung ano ang mangyayari sa mahihinang bansa nang walang pagsang-ayon ng mga mamamayan nito. Isa sa pinakamalaking epekto ng planong ito ay ang posibilidad na unti-unting mabura ang prinsipyo ng soberanya na nakasaad sa pandaigdigang batas. Ang soberanya ay ang karapatan ng isang bansa na pamahalaan ang sarili nito nang hindi pinakikialaman ng ibang bansa. Kung papayagan ng international community na ang isang bansa gaya ng US ay kunin at pamahalaan ang Gaza ng basta-basta, maaari itong maging batayan para sa ibang malalakas na bansa
na gawin din ito sa ibang rehiyon. Ang ideya ng isang makapangyarihang bansa na kumukuha ng teritoryo ng mas mahinang bansa ay hindi na bago. Sa kasaysayan, maraming pagkakataon kung saan ginawa ito ng mga makapangyarihang bansa tulad na lamang ng kolonyalismo noong ika-19 at ika-20 siglo. Maraming bansa sa Africa, Asia at Middle East ang sinakop at pinamunuan ng mga bansang Europeo, gaya ng Great Britain, France at Netherlands, nang hindi isinasaalang-alang ang kagustuhan ng mga katutubong mamamayan. Isa pa ay ang pagsasanib ng Crimea sa Russia noong 2014. Bagaman hindi kinilala ng maraming bansa, inangkin ng Russia ang Crimea mula sa Ukraine matapos ang isang controversial na referendum. Maraming eksperto ang nagsabi na ito ay isang malinaw na halimbawa ng isang makapangyarihang bansa na kumukuha ng teritoryo ng isang mas mahinang bansa. At ang huling halimbawa, ang panghihimasok ng China sa South China Sea. Sa kasalukuyan, ang China ay patuloy na inaangkin ang iba't ibang bahagi ng South China Sea sa kabila ng mga protesta ng mga bansang tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia. Kung sakaling matuloy ang plano ng US na kunin ang Gaza, maaari itong magdulot ng epekto kung saan ang iba pang malalakas na bansa ay magsisimulang gumamit ng parehong estratehiya. Halimbawa ang China sa Taiwan. Maaaring gamitin ng China ang president ng US sa Gaza upang bigyang katwiran ang kanilang matagal ng hangarin na angkinin ang Taiwan. Isa pa ang Russia at Ukraine. Maaari ring gamitin ng Russia ang parehong lohika upang mapanatili o palawakin ang kontrol nito sa mga bahagi ng Ukraine. At panghuli, ang Western powers at Middle East. Ang mga bansang gaya ng US, UK at France ay maaaring magtulak ng mas agresibong pakikialam sa mga bansang may internal na kaguluhan tulad ng Syria at Yemen. Ang kawalan ng konsultasyon sa mamamayan. Isa pang malaking suliranin ay ang kawalan ng pagsang-ayon mula sa mismong mga mamamayan ng Gaza. Ang plano ni Trump ay hindi man lamang inisip ang kapakanan ng mismong nasasakupan ng Gaza. Kung matutuloy ang plano ng US, magiging isang malinaw na halimbawa ito ng isang makapangyarihang bansa na nagpapasya para sa hinaharap ng ibang bansa nang hindi kinokonsulta ang mga taong tunay na apektado. Ang ganitong aksyon ay maituturing na isang anyo ng neokolonyalismo, isang modernong bersyon ng pananakop kung saan ang isang makapangyarihang bansa ay kumokontrol sa isang mahina o developing country hindi sa pamamagitan ng direktang pananakop kundi sa pamamagitan ng ekonomiya, politika o militar. Kung magiging normal na ang ganitong uri ng geopolitical maneuvering, maaaring humantong ito sa isang mas magulong pandaigdigang kaayusan. Ang mga pandaigdigang institusyon gaya ng United Nations ay maaaring mawala ng saysay kung patuloy na babaliwalain ang mga prinsipyo ng international na batas. Ang plano ni Trump na kunin ang Gaza ay isang napakalaking geopolitical move na maaaring magdulot ng mas malaking gulo sa gitnaang silangan. Habang pinupuri ito ng Israel, mariin itong tinututulan ng mga Palestinian at halos lahat ng bansa sa mundo. Ang tanong, matutupad ba ang planong ito o isa lang itong bahagi ng political maneuvering ni Trump para sa sarili niyang interes? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.